Pwede po ba kayo tumayo? Ayan. Ayan. Mukhang hindi pa po kayo nakakapagbanat ng buto. Pwede po ba tayo mag-exercise muna ngayon? Yan. Ganyan-ganyan po muna tayo. Pwede nyo po ba hilutin yung katabi niya? Sabi mo, massage nyo po yung likod niya. Yan. Yan, yan. So this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Amen. Sino po dito yung may iniiwan pa na problema nung nakaraan? Sino may inisip pa po ba yung problema dito? Siguro mga mamis, natural yan eh. Amen. Pero sabi nga po sa kanta, sa worship, leave behind what happened yesterday. Amen. Because this is the future. Amen. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Amen. Can we clap our hands to Jesus? Yeah. It's a light that's shine with hope and grace. Fill the sky with your mercy each day. There's a light to come we pour out Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out Jesus. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out Jesus. Jesus, come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Come on. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, we can clap our hands to Jesus, and we will declare that He will leave you successful. Amen. Da, 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 da. Come on. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing. Happiness. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new. Come on, let's declare. Leave behind yesterday, 'cause today is a new thing. Happiness. Leave behind what happened yesterday, 'cause today is a new thing. Happiness. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Come on. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad. We will rejoice. Gusto ko lang po i-share yung story. There's a story in Revelation chapter 4 and 5 where scroll is held. Pwede pa ba natin buksan? Or siguro mahaba po ito eh. Where a scroll is held by one sitting on the throne, whom is God the Father. That scroll has writing inside and out, and it's sealed. And the angel of the Lord shouted, "Who is worthy
to break the seal. But no one in heaven, on earth, or under the earth could open the scroll or heaven, look inside it. Walang ibang nakakapag-isip kung sino makakapagbukas nung seal. Kung nabasa niyo po yung sa Revelation. Pero pinapakita po dito how incomparable si Lord. Amen? Kung ang beings in heaven nagpipraise kay Jesus, imagine, blameless na po sila. Amen? Blameless, ibig sabihin, wala silang kasalanan talaga. What more tayo na makasalanan? Amen? Pag sino po dito may TikTok? TikTok. Pag sa TikTok, ganadong ganado. Amen? Kapag sa Reels, game na game. Pagdating sa worship, pag pinagtaas ng kamay, ganito lang. Pero pag humingi ng blessings, Lord, pahingi ako niyan. Amen? Worthy. Amen? Can we, agree with that? Amen? Pag tayo naghingi ng blessings kay Lord, open arms. Pag nagtaas tayo ng kamay, nakaganto lang tayo. Bahala kayo dyan. Mag-worship kayo. Amen? Si Lord is worthy to be praised. Amen? We will keep our best because He is the Lord. Dumaan man yung maraming henerasyon, marami man kayong kilalang tanyag, pero si Lord pa rin yung pinakakilala natin. Amen? Pinaka-powerful. He is powerful. Amen? Tayo dapat yung mas magpuri sa Kanya. Amen? Gusto ko lang po share. Amen. And sino po dito yung, alam ko, si Lord, alam ko na po yung kwento nito Si Lord pinako sa cross. Amen? On the hill, there's a cross. And there's a plan for you. He chose you. Amen? The blood became the ransom for all. Amen? Because He is holy forever. Come on, let's continue to worship. Continue to praise, continue to worship. Hallelujah. Oh, because He is holy. Holy. Oh. Come on, open your mouth. Heaven is listening right now. Just begin to worship our Lord. Because He is worthy to be praised. Open your mouth. Open your heavenly mouth. Jesus, Jesus is here. 1,000 generations will come into you. We believe in you, Lord. Come on, just begin to worship. Cry. On the angels cry, holy, all creations cry, holy, you will lift it high, holy, it's your name. Highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, thrones and position, oh, power and position, your name stands above them all. All creation's cry, holy, you will lift it high, holy, holy forever. Just want to share this verse in Isaiah. Amen. Isaiah 1:18. Come now, let us reason together.
Says the Lord, though your sins are like scarlet. Amen. The scarlet means just like a vivid red. Parang colorful. Amen. But they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Amen. Kahit gaano man kadumi yung nasa isip mo, amen, yung kung gaano man kalawak yung sin mo, para kang, pag tinignan ka ni Lord, parang snow. Sino po nakita ng snow? Amen, sa video. Alam ko nakita nyo na po yan. Pero hindi pa po natin naranasan yung magka-snow dito eh. Amen. Pero kaya ka ni Lord gawin white as snow. Do you believe with that? Amen. Si Lord tinitingnan ka niya ganon. Hindi ka madumi. You are cleansed. You are redeemed. Amen. Binayaran na ni Lord yung kasalanan mo. And nothing but the blood of Jesus. Jesus can wipe your sins by His blood. Can we worship? Can we lift up our hands to Jesus? And we sing. And what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Come in, what? And what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No water found, I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. And what can wash away? Come on, listen to this. Oh, nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood. Come on, let's worship by Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found, I know, nothing but the blood. Oh, precious as the blood. Singing, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found, I know, nothing but the blood. Just begin to worship. You sing. And what can wash away? Come on, lift your voice. Nothing but the blood of Jesus. And what can your hold? What can make me Whole again. oh? Nothing but the blood of Jesus. What can wash? What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus can wipe us sin by His blood. Jesus redeemed our sins.
Jesus called you by your name and not by your sins. Amen. Oh, nothing by his blood. And what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of... Sing it, oh precious. Oh, precious is the flow that leads me white as snow. No harder bound I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing by his blood. It's nothing by his blood. Lord, thank you for your blood and mercy, Jesus. Oh. Lord, thank you for your blood. Thank you for your mercy, Father. Thank you for your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heaven is listening right now, and Jesus is happy. Amen. Can we clap our hands? Amen. Pwede ba natin sigaw? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your blood. Amen. Makakupo na po ang bawat isa. Amen and amen. Pwede niyo po babatiin yung katabi mo, sabihin mo, ikaw na naman. Ayan. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Good morning. Good morning po. Kamusta po kayo? Yan. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo o unang linggo ng buwan ng Pebrero. Excited po ba kayo? Alam niyo po, ang month of February is a month of love, sabi sa mundo. At ang mga tao ngayon ay nagpe-prepare na po para sa kanilang Valentines. Yun hong may Valentines, so yung wala, edi manghiram na lang. Okay, sige po. Ating pong pagsaluhan ngayong pong umaga, itong atin hong tawag ho natin dito ay Lord's Table. Ginagawa po natin ito, bahagi po ng ating pagkilala sa atin hong Panginoon dahil hindi natin pwedeng kalimutan ang mga bagay na kanyang ginawa. Doon sa cross, bagamat ay 2,000 taon na po ang nakalilipas. Tayong lahat ay kapwa nakinabang sa mga naging pagpapala, naging dulot nito. Lalo na po ng mga panahong tayo po ay nakakilala sa atin hong Panginoon. Amen. At malapit na rin ho ang ating mahal na araw at tayo po ay magkakaroon ho ng Encounter God's Retreat dito po sa atin pong simbahan. Ayan. Ito pong mga bagay na ating ginagawa ay kung baga, bakit natin ito ginagawa lang siya ng once a month, upang hindi ho siya magmukhang ritual, hindi siya magmukhang tradisyon, na kung saan katulad po ng ginagawa ng marami, na ginagawa ho nila ito ng linggo-linggo, pero po yung essence, yung substance ng message ng tungkol ho dito ay wala na hong nagiging saysay. Sa Bible po kasi, alam po ninyo mga kapatid ko, ang tinapay ho kasi at ang saro ay sumisimbolo ho yan sa katawan at dugo
ng atin hong Panginoon. At ang bilin nga ho ng Panginoon, ang bilin nga po ng Apostol Pablo, lahat nawa ng mga kumakain at iinom nito ay kumikilala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. At yun ho, bahagi ho ng ating pagkilala sa katawan at dugo ng Panginoon ay ito naman ho yung atin hong iniingatang mabuti ng mahusay, yun hong ating mga naging patutuo sa pang-araw-araw ho nating buhay. Sapagkat ang pagkasira ho ng ating testimony, ng pagkasira ho ng ating reputasyon, ay pagkasira din ho ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At ang pagsira sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus ay pagsira daw ho ito sa tinatawag na body of Christ. Kaya nga nakakalungkot, noong ako ho ay isa pang relihiyoso noon, naalala ko pa at tandang-tanda ko pa, na pagkagaling ko po sa simbahan, ako ho ay kumain ho ng ostya. At bago ho ako uminom ng gin, ay iinom muna daw ako ng tubig. Kasi wag daw dapat mauna yung gin, tubig muna daw kasi ako ay nag-ostya. Parang, kung baga nga mapapansin niyo po ang buhay sa relihiyon, parang lukuhan lang. Wala yung essence, wala yung substance. Kaya ka kumakain ito kasi kinikilala mo at bahagi ng iyong pagkilala, yung pagbibigay mo ng respeto sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Bakit ng tao, wala ho silang, kung baga nga ay tawag itong tamang response tungkol ho dito. Kasi una, ang tao ho ay tinubos ng dugo ng ating Panginoon sa pamamagitan ho ng kanyang katawan. Hindi ba ho dahil sa kasalanan? Tama ho ba? Kaya nga't nang sabi ho ng Bible sa chapter 4 at chapter 5 po ng Aklat ng Hebreo, ang sabi ho doon, kung ang tao daw ho ay nagkakasala ng paulit-ulit, saglit nga po nating basahin Kuya Angelo, nandiyan ka ba? Basahin mo nga ito, anak. Dito po sa chapter 5 ng Book of Hebreo, ng Book of Hebrew. Tama ba? Teka ho. Chapter 6 pala. Sorry. Chapter 6 verse magsimula po tayo dito po sa verse 5. Ano pong sabi diyan? Whoever tested the goodness of the word of God and the power of the age to come, and whom then turn away from God, it is impossible to bring such people back to repentance. By rejecting the Son of God, they themselves are nailing Him, pinapapakong uli, nailing Him to the cross once again and holding up to public shame. Kung ang tao daw po nakalasap ng mabuting balita, ng kabutihan, ng kagandahang loob, ng katotohanan, at pagkatapos ang taong ito daw po ay tumalikod sa Diyos at gumawa na naman ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa Panginoon, mahirap na daw para sa kanila pa ang muling magsisi. Sapagkat kanila daw po itong tinatanggihan ng anak ng Diyos. Kanila daw pong muling ipinapapako sa krus at inilalagay muli sa dakong kahihiyan. So ibig sabihin mga kapatid ko, ang pagkain ho ng tinapay at pag-inom ho ng saro ay meron ho itong kaakibat na responsibility. Kaya nga po, malimit nga pong sinasabi ng Apostol Pablo na sino mang kakain at iinom, ay marapat mo nang suriin ang sarili kung karapat dapat ka nga ba talaga kumain ng tinapay at uminom ng saro. Ikaw ang susuri sa sarili na para bagang handa mo bang pangatawanan at panindigan na iyong iingatan sa iyong pang-araw-araw na buhay ang mga ginawa ng ating Panginoon doon sa cross at ito'y iyong pahahalagahan habang ikaw nabubuhay. Panginoon, kami po yung lahat ay narito upang muling ipagdiwang isang bahagi na ito'y aming ipinangingilin ang mga bagay na ginawa mo sa cross, bagamat 2,000 taon na ho ang nakalilipas.
Kami mga taong pinagpala ng dahil sa iyong kamatayan. Kaming mga taong pinalaya dahil sa iyong dugo. Kami mga taong pinatawad ng dahil sa iyong mga mapagmahal na puso. Narito kami na nagkakaisa. Kami pong lahat, Panginoon, ay muling magkakaroon ng selebrasyon sa pamamagitan ng Lord's Table na to, na ang amin pong muling aming pinakikilala na ang kamatayan mo ang naging susi ng lahat, na kami mga taong dating naging malayo sa Diyos, ngayon ay muling napalapit sa Panginoon. Kami po, Panginoon, ipagpalain mo at ang mga aninong nasa aming harapan ay pakabasbasan mo at gamiting maging pagpapala sa lahat ng kikilala, sa lahat ng makikibahagi, lahat po, Panginoon, ang nagpapahalaga. Pagpalain niyo po itong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbabasa po ako ng ilang talata sa Biblia. Dito po sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 18. Alam ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak. Sa verse 19, kundi sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo ni Kristo. Siya tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Sa verse 20, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipahahayag sa mga huling araw na ito. Dahil si Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa kanyang muling pagkabuhay, bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay laging nasa sa Diyos. Mapapansin nga po natin, mga kapatid, ang ginamit ho ng Panginoon na pangbayad ay hindi nga ho mga material na bagay, katulad ho ng ginto, katulad ho daw ng pilang. Bagkus ang ginamit mismo ng Panginoon mismo ay ang kanyang dugo. At ito ho ay buhay. Kaya naman, maraming talata sa Biblia ang nagsasabi kung paanong ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa iyo, gayon mo naman ding matutunang maibigay mo ang iyong buhay para din naman sa iba. Kung paanong ikaw ay minahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ay gayon mo ding ipakita ang iyong pagmamahal sa iba sa gayon ding sakripisyo. Hindi naman nagsasabi ang Biblia o hindi ho nagtuturo ang Biblia ang kailangan nating tumbasan ang ginawa ng Panginoon. Subalit, kung mapapansin ho natin, hindi lamang pala oras ang dapat nating ibigay. Kasi ho, hindi ho oras ang ipinangbayad sa inyo ng Diyos. Hindi lang ho material na bagay ang ipinangbayad sa atin ng Diyos, kundi bagkos ang isa sa pinakamahalaga, at yun ho ay ang kanyang buhay.
Kaya pala buhay ang kanyang ibinigay ay upang tayong mga taong sa kanya'y sumusunod, matuto din naman tayong buhay din naman ang ating maialay. Hindi ho ba? Kaya nga sabi sa Bible, sa John chapter 3 verse 16, nalaman natin kung paano tayo inibig ng Diyos. Kaya gayon din naman nating ibigay ang ating buhay sa ating mga kapatid. You know what real love is, because Jesus gave up His life for us. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. Gayon din naman doon natin ibigay. Nalaman natin kung paano tayo inibig ng Panginoon. In Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His own love for us while we still sinners. Ibig sabihin, napakalinaw kung paano kang minahal ng Diyos, gayong ka ding magmahal. Hindi tayo minahal ng Panginoon sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng material na bagay. Minahal niya tayo mismo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay. Kaya sabi ng Bible, kung paano ka minahal, gayon ka ding magmahal. Amen. Kaya sabi ni Pablo in Romans chapter 12 verse 1, let us offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin. Atin pong itaas ang ating pong mga hawak na tinapay. Panginoon, kami pong mga naririto na sa iyo po ay nananalig, sa iyo'y umaasa, sa iyo'y nagmamahal. Sabay-sabay ho namin tinataas ang tinapay na itong simbolo ng iyong katawan. Kinikilala ho namin ang katawang ito ay naging pagpapala sa aming lahat. Ang katawang ito ay nagbigay ng malaking sakripisyo upang kaming mga taong pinahihirapan ng kasalanan ay mabigyan ng kalayaan. Salamat sa iyong katawan na amin pong nakasama, na amin pong nakapiling sa maiksing panahon. At ang buhay mo'y naging liwanag sa gitna ng dilim, naging pagpapala sa gitna ng sumpa, at naging katubusan sa gitna ng kahirapan. Kami pong lahat ay naririto na nagkakaisa at amin itong itinataas at patuloy po namin ipinapahayag ang kagalingan sa lahat ng taong may sakit at karamdaman, sapagkat sinabi mo sa pamamagitan ng iyong mga latay, gagaling kaming lahat na mga sayo ay nananalig, sayo'y sumasampalataya. Kanin po natin ang sabay-sabay ang tinapay na ito. Itaas natin ang sarong. Ang sarong ito, Panginoon, ay isang tanda ng iyong dugo na ito'y mula sa katas ng ubas. At sinabi mo sa iyong mga sarili, hindi ka na inom pa muli ng ubas malibang kapag kami kasama mo na sa iyong kaharian. Salamat sapagkat ang dugo mo ay naging pangbayad sa aming lahat. Kaya't sabi po ng iyong lingkod, binili mo kami sa isang malaking halaga. Kaya't marapat lamang naming luwalhatiin ka sa pamamagitan ng aming katawan. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat may tangan nito. Aming pinapahayag ang pagpapalang espiritual, ang pagpapalang pisikal, ang pagpapalang material. Kami po, Panginoon, ay mga taong pinalaya, pinatawad, at pinagpala. Kaya po kaming lahat ay naririto na patuloy namin itong itinataas, sapagkat ito ang saro ng pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin ang sabay-sabay. Sabihin po natin sabay-sabay, salamat po sa Diyos. Sige po, tayo po yung makakaupo. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Halos nagkaroon po tayo ng mga series sa pag-aaral patungkol po sa buhay, ika nga, ano ho. Kung maalala ho ninyo, ang mga topic natin last month, palayain ang buhay pagkat ito'y kailangan ng Panginoon. Sinundan siya ng building your life for Jesus. And then the next one, choose to live with God.
At po nung last Sunday, naging topic, sulit ba? Ngayong taon po ay taon-taon ipinagdiriwang ang Bible Month na tinatawag. Kaya gusto ko muna pong i-relate natin yung topic natin ho dito. At gusto kong pamagatan yung topic ngayong umaga. Tungkol po ito sa kahalagahan po ng salita ng Diyos. Come on. Let's open our topic this morning. The title of our topic is all about God does not waste His word. God does not waste His word. Dito po ako dinadala ng Panginoon sa ganito hong pananalita o ganitong pahayag ay upang suportahan ang Republic Act na meron sa Pilipinas. Katatapos pa lamang ho na pinagdiwang ng maraming mga LGUs yung tinatawag nating Bible Month. According po sa Republic Act 11163 ay nakasulat po ang ganitong batas. An act declaring the last Monday of January every year as a special working holidays in observance of National Bible Day. Nakasaad ho yan sa atin hong Republic Act. Alam po ninyo mga kapatid, kamakailan na lamang ho ito, parang ito ho ay sineselebrate. Pero ito pong batas na ito ay matagal na ho ito. Sa totoo lang. Itong batas pong ito ay hango pa po sa atin pong Pangulong si Ferdinand Marcos. Ito'y kanyang sinabi doon sa kanyang Presidential Proclamation 2242 noong 1982. Na sinabi po niya dyan na po yung huling Monday ng huling linggo ng buwan ng Nobyembre ay ipagdiriwang ang tinatawag nating Bible Month. Tawag na po sa kanyang Presidential Proclamation ay sa Bible Month. Subalit nung naging Pangulo ho, ang ating babaeng Pangulo na si Corazon Aquino, si Pangulo o sa dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986, ito ho ay kanyang niribisa at ginawa po niyang January first Sunday o first Monday of the last week of January. So binago. Subalit nung ito ho ay binago, hindi pa rin ho natin maramdaman na ito po ay ipinagdiriwang sa buong Pilipinas. Subalit ho nung lumuklok at nakaupo ang ating Pangulong Duterte, dahil napapalibutan ho ang ating Pangulo ng mga Christian leaders, at isa na nga ho dito ay ang ating pong anti-corrupt and corruption na naging leader ay si Bots Bilica, nakakumbinsi ang Pangulo na ito po ay bigyang diin sa sambayan ng Pilipino. Ang batas na ito, ang Republic Act 11183 o 163 kami. So ibig sabihin mga kapatid, ito ay matandang batas na ang layunin ho ng batas na ito ay himukin ang sambayan ng Pilipino na ang Bible ay dapat daw po nila itong kilalanin, igalang at pahalagahan bilang ito'y salita ng Diyos. Yan ho ang essence ng batas. Subalit nakakalungkot, ang batas na ito ay hindi ho ganon kasolido. Hindi ho ganon siya talagang, wala siyang strong implementation in our community. In even our LGUs, our local government unit. Hindi siya ganon katalagang sabihin natin ka-strong ang implementation. Lately na lang, kung hindi pa tayo nagkaroon ng isang mala-Hitler na Pangulo, ay hindi ho nagkaroon ho ito ng pagpapahalaga. Subalit naging batas man ho ito, pero nakakalungkot sapagkat marami pa rin ho tayong mga kababayan na kung saan ay hindi ho naniniwala. May mga ilan pa nga tayong mga kababayan na pinagtatawanan ng Biblia. Tinutuya ang Biblia, iniinsulto ang Biblia, bagamat ho ito'y isang batas.
Kung ito po isang batas, dapat ho ito ay ini-implement ho sa lahat ng ahinsya ng gobyerno. Pero dahil nga po ay walang strong implementator, doon po sa ating gobyerno ay nananatili lamang ho itong isang parang batas o nagiging para na lang isang slogan. And that is a Bible Day. Pero kung babasahin mo ang pinaka-content ng batas, ay ang himukin ang bawat sambayanan na upang ang Biblia ay kilalanin galang at pahalagahan bilang ito'y salita ng Diyos. Amen. Kasi nagkaroon po ng survey sa National Capital Region. Out of 93% of Pilipino na nandito po sa National Capital Region, ay nakita ho ang datos, 93% may Bible sa bahay. Ibig sabihin, napakaliit na porsyento lang ang walang Biblia. Halos pala lahat may Bible sa bahay. O di nakakatawa, 93% of Filipinos ay may Bible po sa bahay. But sad to say, 3% lang nagbabasa. So out of 93%, 3% lang ang nagbabasa. Ibig sabihin, 90% ay hindi nagbabasa. Ano ang sabi po ng mga surveyor ng SWS? Ano sabi nila? Inaalikabukan na lang sa ibabaw ng aparador ang Biblia. Baka isa ho kayo doon. So yan ho ang ating batas at ito ho ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Nandiyan ho ba kayo? God does not waste His word. Bigyan ko po ito ng diin kung gaano ho ito kahalaga. Sapagkat hindi ho lahat ng Christian ay may paggalang dito at may pagpapahalaga ho dito. First and foremost, I would like to introduce in Psalms 119 verse 5, 105. Your word is a lamp to my is a lamp to guide my feet and a light for my path. Wow, it's a good translation. This translation was taken from the book of from the New Living Translation version. So your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. And always remember that God does not waste His word. Everybody say, God does not waste His word. Now, every word He says, lagi nating alalahanin to. Every word He says, He respects, fulfill, and proves to everyone who believes. Bawat salitang kanyang sinasabi, ito ho ay kanyang ginagalang. At ito'y handa niya po itong tuparin at patunayan sa lahat ho ng taong naniniwala. Ang Panginoon ho natin ay hindi ho siya marunong lumabag sa kanya hong sinabi. Kapag sinabi niya ho iyan at pinanghawakan mo, kanya ho itong irerespeto. Kanya ho itong tutuparin. Kanya ho itong patutunayan. Kasi yung sinabi niya ay pinaniwalaan mo. Like the Bible says in the book of Numbers 23 verse 19, it says, God is not a man who He does not lie. Hindi siya tao na nagsisinungaling. He is not human, so He does not change His mind. Hindi rin siya tao na pabago-bago ang isip. Has He ever spoken and failed to act? Hindi daw po siya taong katulad na kapag nagsalita ay hindi tinutupad. Sabi diyan, has He ever promised and not carried it out through? Hindi din siya katulad ng tao na kapag nangako ay hindi niya ito ginagawa o hindi niya ito pinatutunayan o tinutupad. Ibig sabihin, ang Panginoon kapag nagsalita, totoo, tunay. Tama ho ba? So, ibig sabihin, talagang kailangan mo talaga itong paniwalaan. Kaya tandaan po natin, ang salita, tandaan natin itong mga salitang to, ha? Tatlong bagay, huwag niyo pong kalilimutan. Ang salita niya ay totoo,
Ang salita niya ay tapat, ang salita niya ay tiyak. Huwag ko ninyong kalilimutan yan. Based on the statement on the book of Hebrews chapter in the book of Numbers 23 verse 19. God is not a man, so he does not lie. He is not human. He does not change his mind. Kaya pag ang Panginoon ay nagsalita, yan ay totoo. Yan ho ay tapat. At yan ho ay tiyak. Amen po ba? Because His Word is life. His Word is light. And His Word is power. Yan ho ang dinadala ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya pag ang isang tao po ay may salita ng Diyos sa loob ng kanyang puso, meron siyang buhay, meron siyang liwanag, at meron siyang lakas. Tama po ba? If the Word of God living in your heart, there is life, there is light, and there is power within you. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos o kapag ang Diyos ay nagsasalita, ito ay may bunga, ito ay may buhay, ito ay may bigat, ito ay mabisa. That's the reality for the Word. Pero hindi ho lahat ng Pilipino ay kumbinsido sa bagay na ito. Kaya kapag ho, ulitin ko po, kapag ang Diyos ho ay nagsalita, ito ho ay may bunga, ito ho ay may buhay, ito ho ay mabigat, ito ho ay may bigat, at ito ho ay mabisa. It means, when God speaks to you, that means He will do something to you. He will prove something to you. And He will make you experience something. All you have to do is respect, understand, and appreciate the Word. Kung ang Panginoon daw po ay nagsasalita, ibig sabihin daw niyan, thank you. Ang ibig sabihin daw niyan, handa daw po itong gawin ng Panginoon. Kapag ang Diyos na po nagsalita sa buhay mo, handa daw po itong gawin sa iyo ng Panginoon, handa daw po niya itong patunayan sa iyo ng Panginoon, at handa niya daw po itong iparanas sa iyo ng Panginoon. Ang kailangan mo lamang daw pong gawin ay irespeto mo ang salita, unawain ang salita, at pahalagahan yung kanyang salita. Grabe, no? Kaya pag nagbasa ho kayo ng Bible, at parang kapag kayo ho ay nagbabasa, parang sa inyo ho nangungusap ang Panginoon. Inyo ho yang paniwalaan. Sapagkat ikaw ho ay kinakausap ng Panginoon, bagamat ito po ay mga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga naunang lingkod. Pero ano nga po ang sabi ng Biblia? Ang mga bagay na nangyari noong una ay itinala pa rin sa ating panahon ngayon, ay upang daw tayo ay mapaalalahanan ng mga taong nabubuhay sa huling panahon. At ang salita daw po ng Diyos na nakasulat na nangyari noon ay itinala sa ating panahon ngayon. Kuya Angelo, pakibuksan mo nga saglit. May statement po dyan sa aklat po ng Roma. Kung hindi po ako nagkakamali, in Romans chapter 15 or 14 verse, ano ho ba? Saglit ha. In chapter 15 verse 4 ng book of Romans, ganito po ang sinasabi. Gusto ko lang pong i-connect. Bakit ho na itatala ang mga pangyayaring naganap kay Moises, kay David? Di ho ba, no? Mga nangyari sa buhay ni Abraham. Bakit pa nakatala yan sa bagong tipan? Ano sabi ng Bible?
Such things were written in the scriptures long ago to teach us. Kaya ibig sabihin, hindi lang ang mga naunang tao noon ang pinagsasalitaan ng Diyos, ang tinuturuan ng Panginoon. Ibig sabihin, maging tayo din pala ngayon. Kung ito man ay sinabi ng Diyos noon, sinulat niya ito, maging sa mga tao sa huling panahon. Sapagkat hindi lang niya tinuturuan yung naunang tao, tinuturuan din niya ang mga taong nabubuhay ngayon sa huling panahon. So malinaw pong pagkakasabi, such things were written in the scriptures long ago, di ba, ano sabi niyan? To teach us. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promise to be fulfilled. Ang ganda, no? Kaya kung kayo po halimbawa ay nagbabasa ng Biblia at parang sa inyo ho ay nangungusap na parang ikaw yung kinakausap, ang kailangan mo lamang gawin, ito ho ay iyong irespeto. Igalang mo yan, unawain mo yan, pahalagahan mo yan. Sapagkat kung yan ang tatlong ito ay gagawin mo, ang Diyos ay hindi isang sinungaling na Diyos. Handa niya iyang gawin sa iyo kung pinaniniwalaan mo yan. Handa niya iyang patunayan sa iyo at handa niyang iparana sa iyo ang anumang bagay na iyong pinanghahawakan. Why? Simply because His Word is the extension of who He is. Sapagkat daw po ang salita ng Diyos ay siyang extension ng kung sino siya and the expression of His character. Mapapansin niyo po, ang salita pala ng Panginoon, ito ho ay extension ng kung sino siya. At kapahayagan din ito ng kung ano ang ugali meron siya. Kung ang salita niya ay pahahalagahan mo, anak, pakalagyan mo nga ng word na ang. Kung ang salita niya, parang kulang. Kung ang salita niya ay pahalagahan mo, paniniwalaan mo, panghahawakan mo, papatnubayan niya ito, patutunayan niya ito sa iyo, gagawin niya ito sa buhay mo sa kanyang piniling panahon. Kaya yun po ang napakaganda, mga kapatid. Nakakalungkot lang sapagkat maraming tao may bitbit na Bible, ay marami pong mga tao may bitbit na cellphone, pero hindi lahat ng tao may bitbit na Bible. Mabuti na lang sa ating panahon ngayon ay may Bible na sa loob ng cellphone. Kaya po ang tawag na po niyan sa Bible, Holy Cellphone. Kasi ho, mayroon na po siyang banal na kasulatan sa loob. Tama po ba? Kaya kung ang salita daw po ng Diyos, ito'y ating pahalagahan, paniniwalaan, panghahawakan, ito'y kanyang patutunayan sa iyo, gagawin sa iyo, o gagawin niya sa buhay mo sa takdang piniling, sa mga piniling panahon. Ipakikita daw niya sa iyo ng Diyos ang mga bagay na hindi mo pa naisip. Ipakikita ng Diyos sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nakita. At ang mga bagay na kung saan hindi pa dumapo kailanman o dumating sa iyong kaisipan. Handa niya yun. Kaya nga, kapag ikaw ho ay nagbabasa ng Bible, hindi lang ho basta tayo o nagbabasa, nang para lang tayo nagbabasa ng istorya o ng comics. Kailangan, pag ikaw ho ay nagbabasa, at mayroon kang nakitang napakahalagang paraphrase o napakahalagang salita o pangungusap, balikan mo yun, markahan mo. At pagbulay-bulayan mong maigi. Huwag ka nang pumunta doon sa makapakanami pang bersikulo. Yun lang. Yun ay pagbulayan mo. Halimbawa, nagbabasa ka ng isang kwento. Tapos may nabasa kang isang napakahalagang pangungusap. Huwag mo nang lubayan yun. Lutuin mo yun sa isip mo at makikita mo kung anong ibig sabihin nun. Hindi yung kapag binasa mo, dire-diretso ka na lang, para ka lang nagbabasa ng comics. All of the day, wala ka din maintindihan. Wala ka rin matandaan. Pag nagbabasa ka, tinan mo lang. At panghawakan mo yon. Tama po, ang tawag doon, pagbubulay. Binubulay mo yung salitang nagkaroon, nakaantig sa iyong puso. Tama po ba? Now, tingnan po natin ang Isaiah 59 verse o 55 verse 11.
Sabi ng Bible, ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Tingnan niyo pong maigi ang sinabi ng Bible. Ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking nais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Kaya kapag yung salita ng Diyos ay pinanghawakan mo, anong sabi ng Bible? Walang salita ng Diyos na lumabas sa bibig ng Diyos na ito'y mawawala ng kabuluhan. Tama po? Kundi lahat ng salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig, ito ay may layunin. Tama po? Ito'y may layunin. At handa itong isakatuparan kung ano ang nais ng Diyos. Kaya ang Panginoon, kapag nagsalita po yan, hindi po yan nagsalita ng wala po siyang binibitawang mga tinatawag na wasting word. Lahat po ng salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon is precious. Kaya nga tama po ang sabi ng Bible that all the words of God came from His mouth. It will not return to Him empty or void. Ibig sabihin, ito po ay may kahulugan. Lahat ng bagay na sinabi ng Diyos ay mayroon ho itong layunin. Bakit niya po yun sinabi? Tama po ba? Ha? Wala pong salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig na parang wala po yung layunin. Meron ho yung purpose. Bakit sinabi? At kapag pinanghawakan mo yon, patutunayan niya yun sa iyo. At hindi yun babalik sa kanya nang walang resulta. Kaya tama sinabi ng Bible, in John chapter 15 verse 7, anong sabi ng Bible doon? If you remain in me, in my words remain in you, whatever you desire. Sabi dyan sa translation, sa New Living Translation, if you remain in me, my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. Take note for the word. If you remain in me, in my words remain in you. Hallelujah. Iba'y nandyan pa. Kaya po yung salita daw po ng Diyos ay hindi daw yan mawawala ng kabuluhan. Kaya nga kapag ikaw po ay nananalangin sa Panginoon, kailangan meron po kayong mga nire-recite na mga verses na pinaniniwalaan mo. Halimbawa, ikaw may sakit, tapos ikaw halimbawa nagpipray ng kagalingan. Panginoon, sa mga sandaling ito, ako po bilang iyong anak, lumalapit po ako sa iyo ng may pagpapakumbaba. Una, humingi ako ng tawad sa aking kakulangan, pagkakamali, at mga nagawang pagkakasala. Sinadya ko man ho yun, Panginoon, o hindi. Humihingi po ako, Panginoon, ng iyong pagpapatawad. Sapagkat kinikilala ko po, kung wala ho ang iyong kapatawaran, wala hong magiging kagalingan sa aking katawan. Pagalingin niyo po, Panginoon, ako sa aking nararamdaman. Tulad nga po ng sinabi mo, sa aklat po ng Isaiah. Oh. Anong verse ba yon? Dapat malinaw sa iyo yun kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible. Na para bagang, di ba parang ang bata? Di ba mama, sabi mo, libre mo ko. Di ba sabi mo, pupunta tayong Jollibee? Di ba pag nakalimutan mo, babalikan ka ulit ng bata. Mama, di ba sinabi mo? Parang ganun din tayo. Hindi ko naman sinasabi mag-asal bata ka, pero parang ka rin, na pinangahawakan mo yung salita na sinabi niya sa iyo. Saan nakasulat po yung, by His wound we are healed? Saan yun? O tama, di ba? Kinakailangan, di ba sinabi mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga halatay, gagaling ako. Di ba sinabi mo ngayon, Panginoon, sa aklat po ng John 3:16? Anak, parang hindi yun ang sinabi ko sa iyo. Siguro sasabihin ni Lord sa iyo, no? Amen. Naalala ko po isang kwento. Okay lang ba sa inyo magkwento?
Matagal pa pala. Merong isang pastor dumalaw sa mag-asawa. Palibasa ay birthday nung mag-asawa. Dumalaw si pastor. Alam mo naman si pastor, pag dumalaw yan. Siyempre, palibasa birthday. Nung mabalitaan ng mag-asawang dadalaw si pastor, inilabas ang mamahaling kubyertos. Alam niyo yung kubyertos? Mamahaling kutsara at mamahaling tinidor. Grabe. Ganong mamahaling kaya yon? Aba, naka-experience kami niyan, mag-asawa. Pumunta kami doon sa bahay ni Mami Tess. Ano yun December. Mantakin mong kinakain namin kutsara talaga. Gold talaga siya. Gold as in gold. 24K. Wow! Gulat kami. Talaga ano lang to? Talagang ginto talaga yan. Inilalabas ko lang yan sa mga mahalagang bisita. Siguro, sa kwentong ito, ganun din yung nangyari dun sa pastor. Lumabas yung mag-asawa, in-entertain sa pastor, at binigyan siya ng plato, at ibinigay sa kanya yung mahalagang kubyertos, yung kutsara at tinidor. Siguro gold din siguro to. And then pagkatapos, pintuan sila, nagbibigay ng mga word of encouragement si pastor. Pinupuri ni pastor yung sarap ng luto. Habang nagpi-prepare, pag uwi, siyempre ugali ng membro minsan, hindi naman lahat, pero may mga membro minsan, pag uuwi na yung si pastor, may lagi niyang Sharon, tama ba yung Sharon? Ngayon, wala ng Sharon, Regina. Hindi na daw Sharon, Regina. Alam mo kasi si Sharon, Paloma na, Regina naman, Regina. Dadalhin kita sa aking palasyo. Di ba? Pag Sharon kasi, Sharon? Balutin mo ako ng iyong pagmamahal. Di ba? Sharon yun, Regina daw ngayon. Ito habang gumagawa ng Regine Velasquez itong mag-asawa, inabot nila ngayon kay pastor yung yung padala. Di umalis. God bless, pastor! Sabi nung si pastor ay makalayo na, napansin nila, yung kutsara doon sa plato ni pastor, wala. Nagalit tuloy yung babaeng may birthday. Pinakain mo na, pinagnakawan ka pa. Grabe talaga yun si pastor. Lumipas ang isang linggo, hindi nagsimba yung misis. Babes, tara magsimba tayo. Ayaw ko. Masama ang logo kay pastor. Ninakaw yung kutsara. 2 linggo, hindi pa rin nagsimba. 3 linggo, nagsimba. Habang siya nagsisimba, nandun pa rin yung kirot sa puso niya. Habang nagpipreach si pastor, tingin niya kay pastor, nagnakaw ng kutsara. Nagnakaw ka ng kutsara. Yung galit na yun, di nawawala. Hindi nawawala. Sa tuwing sila magkita, kapag kinamayan ni pastor yung mag-asawa, malamig yung pakikitungo ng babae. Kasi nasa sa isip ng babae, nagnakaw ka ng kutsara. Nagnakaw ka ng kutsara. Lumipas ang taon, nag-birthday na naman ngayon itong babae. Dumalaw na naman si pastor. At ang sabi ng babae ganito, pag pumunta lang yung pastor, kukumprontahin ko na talaga yan Baka maulit na naman. Ayun, lumapit si pastor at muli pumunta ron, dumalaw. Masayang kwentuhan. Sabi ng asawa, palipasin mo na yun, bagay lang na maliit na yun Nakikita naman yan. So, sa haba ng kanilang kwentuhan, sabi ng babae, ay siya nga lang po, pastor, bago nga po tayo magkahiwalay, may maitatanong lang sana ako sa iyo. At ito naman pong tanong ito ay para lang sa ikapapanatag ng aking loob. Kayo naman pastor at nakakaunawa. Okay. Sige kapatid, ano bang maitanong nyo? Naalala ba ninyo nung mga nakaraang taon, kayo din dumalaw sa bahay? Sa magkatulad ko pong kaarawan? Oho, di ba't pinadalan mo nga po ako ng spaghetti, ng minudo niya, at saka ng kaldereta?
May nagka-problema kami nun sa'yo, pastor. O bakit naman? Kasi nawala ho yung kutsara at saka tinidor. Kinuha po ba ninyo, pastor, ang kutsara at tinidor? Ang sagot ni pastor, abay, hindi. Ang totoo niyan, ang kutsara nyo at tinidor ay nakaipit sa Bible. Ibig sabihin pala, 1 taon na kayo hindi nagbabasa ng Bible. Doon ko anya yun inipit. Ibig sabihin niyan, kapatid, 1 taon ka na rin hindi nagbabasa ng Bible. Kasi kung nagbabasa ka ng Bible, nakita mo yung kutsarang doon ko inipit. Booking. Baka ho mayroon dito sa inyo na hanggang ngayon di pa rin ho alam ang kutsarang nakaipit sa Bible. Sipin mo, sa tuwing nagsisimba, laging nagagalit, ikaw talagang nagnakaw ng kutsara. Amen? Hallelujah. Baka kung meron dito sa inyo, nakaka-1 taon na ho, hindi pa rin ako nagbabasa ng Biblia. Ha? Meron pa ba dito sa inyo? Meron namang isang membro, dugtong ko lang sa kwento. Usaping pagnanakaw naman. Tumakbo. Pastor, pag-pray mo nga ako. Bakit? Alam mo, sa totoo lang, pastor, ganito po kasi, may nagnakaw po ng aking bisikleta. Halaga pong 30,000. At saka po yung nagnakaw po ng bisikleta, dito daw po sa simbahan natin tumakbo. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, sis. Mabubuking natin kung sino yung magnanakaw. Nagsalita si pastor. Pagkatapos magsalita, sabi niya, mga kapatid, ngayong pong araw na ito, tayo pong lahat ay magbibigay sa Panginoon. Ang hindi ho tatayo at para magbigay, siya ho ang nagnakaw ng bisikleta ni sister. Lahat ay tumayo eh. Wala ho nagpaiwan sa bangko. Maganda naman. Okay. Mayroon ba dito nagnakaw ng bisikleta? Kaya ho, hindi tumayo. Now, balikan po natin ang kwento. May natutunan ba kayo sa kwento? Ha? Baka naman matapos yung kwento ng service ito, kwento na lang matutunan nyo, ha? Talagang. Sino dito hanggang ngayon, tingin nyo pa rin kay pastor magnanakaw ng kutsara? Wala na, ano. Ganun talaga minsan eh. Now, 3 bagay gusto ko pong bigyan natin ng diin base po sa kontekstong nabasa natin sa Isaiah 55 verse 11. Tulad na sinabi niya, ulitin ko lang, ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking nais o ninanais at isa sa gawa ang aking mga plano o layunin kung bakit ko ito ipinadala. 3 bagay ang kailangan mong gawin, kapatid. Una, ang salita ng Diyos ay kailangan mo palayang paniwalaan. Pangalawa, ang salita ng Diyos, kailangan mo itong panghawakan. At ang pangatlo, ang salita ng Diyos, kailangan mong panindigan. Ano yung una? Lakasan ninyo. Ang una? Pangalawa? Pangatlo? Yan ang 3 kailangan ng Diyos. Kung gusto mong mangyayari, yung mga bagay na sinabi sa iyo ng Diyos, tulad ng sinabi sa Biblia, hindi nagsalita ang Diyos o hindi magsasalita ang Diyos nang ito'y walang kabuluhan. Yan ho ay may plano. Yan ho ay may layunin. At gagawin niya yan sa buhay mo sa kanyang piniling tamang panahon. So kung gusto mong mangyari yung salitang pinanghahawakan mo ngayon sa Diyos, 3 bagay lang kailangan mong gawin. Anong una? Lakasan nyo. Pangalawa. At ang pangatlo, panindigan. Papaliwanag ko po sa inyo isa-isa ang mga to. Paniwalaan. Yung pangsalita ng Diyos ay yung nababasa, naririnig, ay iyong pinaniniwalaan. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Gagamit po ako ng isang kwento sa Biblia sa Matthew chapter 8 verse 5 hanggang 10.
Ito po ang kwento ng isang Romanong opisyal na minsan ay lumapit sa Panginoon upang humiling ng kagalingan ng kanyang tinatawag na sundalo. Tingnan po natin ang kanilang naging conversation. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ang binanggit po dito ay katulong. Pero po ang dating Biblia ay alipin. Pero maganda po yung naging para bagang presentation ng itong punong opisyal na ito. Sabi niya, sabihin lamang po ninyo at gagaling ho ang aking alipin o katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko sa isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, at siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Pinakita po niya yung authority niya, na ganyan po ako, Ginoo, sa aming nasasakupan. At nung matinig ito, ano pong sabi sa verse 10? Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Wow! Sa magandang salin po sa Biblia, sabi doon po sa New Living Translation, and Jesus was amazed. Si Jesus ay namangha. Ibig sabihin, mga kapatid ko, sa sandaling ito, let's pay attention to the word, He amazed. Yung word na yon, He amazed. I have not seen faith like this in Israel. Pagbulayin niyo po yung word na yon. And He was amazed. Siya namangha. So yung salitang He was amazed, meaning, our Lord Jesus Christ, our Lord Jesus is always always looking for people who will first believe His word and His work. Ang ating palang Panginoon ay naghahanap ng mga tao na maniniwala una sa Kanyang salita at sa Kanyang gawa. Ibig sabihin, kung mayroon ka mang unang dapat paniwalaan, hindi mo na yung Kanyang mga gawa. Dapat ang una mo munang paniwalaan, yun munang Kanyang salita. Maraming tao naniniwala sa gawa, pero hindi sila naniniwala sa Kanyang salita. But first and foremost, we need to understand that Jesus is always looking for people who believe first in His word before His work. Bago mo paniwalaan ang Kanyang gawa, paniwalaan mo muna yung Kanyang salita. Hello? Tayo ho, mas mahalaga sa atin yung gawa kaysa sa Kanyang sinalita. Pero nagkakamali ho tayo. Tingnan niyo po ha, si Jesus, hindi po siya naghahanap ng mga tao na maniniwala agad sa Kanyang gawa. Ang hinahanap ng Panginoon at the time is yung mga taong maniniwala sa Kanyang salita. Gusto ko pong patutunayan sa inyo, bakit po ang Panginoon naghahanap po siya ng mga taong maniniwala sa Kanyang salita? Now, if you look at the verses in in the book of Genesis, from chapter 1 up to chapter 2,
Doon po ipinaliwanag ng Bible that God is working through His Word. Ulitin ko po. If you look at the Bible, particular in the book of Genesis, in chapter 1, starting in chapter 1 to chapter 2, God is always working through His Word. Paano daw po ang Panginoon gumagawa? Hindi ba sa pamamagitan ng Kanyang salita? Ano sabi ng Panginoon? And let there be light, and it was light. Di ba? Ganun ang Bible eh. So, ibig sabihin nung ang Panginoon ay gumawa ng mundo, hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng kamay. Ginawa niya ito by His Word. Nagkaroon ng buhay ang maraming bagay. At piniliwanag po yan sa chapter 1 ng book of John. Lahat ng bagay nagkaroon ng buhay at umiral dahil sa Kanyang salita. Ibig sabihin, ang Diyos kapag nagtatrabaho ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. At pag pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, pinaniwalaan mo na rin yung Kanyang mga gawa at magagawa. So, nung araw na yon, namangha si Jesus. Kasi nakakita siya, hindi pa yon Christian. Kasi Roman people eh. Ibig sabihin, pag Roman people, they are not belong to the nation of Israel. They are not connected. They were no longer to the nation of Israel. So, na-amaze ang Panginoon kasi may ganong kalaking pananampalataya itong Roman official na to. Lord, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Ganyan ba tayo? Lord, sabihin mo lang. Yung isa magpapakamatay na eh. Panginoon, itutuloy ko ba itong aking plano? Sabihin mo lang, Panginoon, pagbuklat niya ng Bible. At nagpakamatay si Judas. Lord, totoo po ba ito, Panginoon? Bumuklat siya ulit sa lumang tipan. Turo, basa. At naglagay ang mga Israelita ng tali sa pintuan. Panginoon, kasi noong unang panahon, uso yung ganun eh. Turo, basa. Di ba ganun tayo? Sino pong biktima ng ganun paniniwala? Alam ko, si Sir Jonah, ganyan pang practice nila, no? Sir Jonah, no? Turo, basa. Ito talaga sinabi ni Lord. Eh, paano yun? Nagpakamatay daw si Judas. Yun na ba yun? Ang Diyos pala ay naghahanap ng una, mga taong maniniwala sa Kanyang salita. Huwag niyo pong kalilimutan dyan. God is always looking for people who believe first in His Word before on His Word. Kaya bago mo paniwalaan ang gawa ng Panginoon at magagawa ng Panginoon sa buhay mo, paniwalaan mo muna yung sinabi ng Panginoon. If you remain in me, in my words remain in you, whatever you ask for, it will be granted to you. Wow. John 11 verse 25 to 26. Ito naman yung conversation ni Martha at saka po ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay, muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? So yung statement na binitawan ng Panginoon kay Martha, isa lang ang kanyang hiningi. Anong tanong ni Jesus? Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ibig sabihin,
Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos or ng mensaheng mula sa Diyos, ang unang dapat maging response mo ay hindi lang ang makinig, kundi una ay maniwala. Pinaniniwalaan mo ba ang mga salitang pinakikinggan mo? O ikaw yung tipo ng tao na kapag nakikinig, bagay yan doon sa kapitbahay ko Tamang-tama talaga yan. Naku, wala si sister. Sa kanya pa naman yung message. Ganun ba tayo? Kung ganyan ang ating attitude sa pakikinig ng salita ng Diyos, wala kang mapapala. Wala kang matatamo, wala kang mapatutunayan, mapagkakaitan ka ng magagandang gawa ng Panginoon. Jeremiah 17 verse 7, the Bible says, "But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence." Wow! Binagit po yung word na trust. When you are able to trust God or believe in God, kapag daw tayo ay naniwala sa Panginoon, umasa sa Panginoon, hope will develop in your heart and you will have confidence in the things to come. Ibig sabihin, mga kapatid ko, nagkakaroon ka lamang ng kapanatagan. Yung word kasing confidence means kapanatagan. Mas malapit na synonyms niyan, kumpiyansa, the word confidence. Pero mas exact word, kapanatagan. Nagkakaroon ka lamang ng kapanatagan sa puso o sa buhay kung meron kang pag-asa. At ang pag-asa pala ay bunga lang ng iyong pagtitiwala. Di ba? Kaya sa puso mo, meron kang kapanatagan, may kumpiyansa ka. Kumpiyansa ako. Bakit ka kumpiyansa? May pag-asa ako ba't ka may pag-asa? Kasi ako naniniwala na gagawin ng Diyos ang mga bagay na sinabi niya sa buhay ko. Ganun kaganda no? Kaya tamang sabi ni Pablo, sasabi po ni Prophet Jeremias, "Blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence." Kaya po mga kapatid ko, lumalabas, based on this context, faith gives substance and confidence in assurance to your hope. Yan ho ang malinaw riyan. Ibig sabihin daw po, ang pananampalataya or ang pagtitiwala ay nagbibigay daw po ito ng substance, ng nilalaman, ng confidence, ng kapanatagan, at ng assurance, ng kasiguraduhan, ng pag-asa sa iyong buhay. Hebrews chapter 11 verse 1, it says, "Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about the things we cannot see." Kita nyo? Ang faith pala is a confidence that what we hope for actually happen. Kaya nga, malinaw that faith gives assurance or substance, assurance and confidence to your hope. Mga kapatid, ang unang dapat maging response mo, kung gusto mong makita at gusto mong maranasan yung mga bagay na papakinggan mo at nababasa mo mula sa Biblia, our first response is believe. Paniwalaan. Amen? Ayan. Pangalawa. Puntahan natin yung pangalawa. Panghawakan. Everybody say, panghawakan. Yan. The word panghawakan sa English po yan, hold tightly. How important it is to hold tightly His word. Gaano ba ito ka-importante? Bakit natin kailangan panghawakan? Kaya nandun yung kantang, "Ang salita mo, panghahawakan ko." Ano ba sunod doon? "Ang salita mo, tapat at totoo." Yan. Mag-intermission na lang mamaya, Sister Peps. Okay. Now, isang bagay na tinuturo sa atin dito, gaano ba ka-importante na dapat nating panghawakan ang salita ng Diyos? How important it is to hold tightly His word? Because there will be at times that your faith will be tested. Take note on this. There will be at times that your patience will be tested.
There will be a times that your endurance will be tested. Your loyalty will be tested. At sometimes you are tempted to give up. May mga oras at panahon na yung pananampalataya mo ay susubukin. Yung pasensya mo ay susubukin. Yung pagtitiis mo ay susubukin. Yung katapatan mo sa Diyos ay susubukin. At may mga pagkakataon, minsan ay parang ang natutokso na ikaw ay sumuko at tumalikod sa Diyos. Kaya po ganyan ho kahalaga. Dapat mong panghawakan. Hindi mo lang kailangan paniwalaan ng salita ng Diyos. Kailangan mo rin itong panghawakan. Amen? Kaya naalala ko po yung isang kwento na yung bata ay humihingi ng bisikleta sa kanyang nanay. At ang sabi ng nanay sa kanya, alam mo anak, maibibigay lang sa iyo yan kapag ikaw ay mananalangin sa Diyos. Matuto ka anak na lahat ng iyong hinihingi, iyong kailangan, ipanalangin mo sa Diyos. Manalangin ka kay Lord at ibibigay kanya o bibigyan kanya ng bisikleta. At siyempre yung bata, pinanghawakan yung sinabi ng nanay. Araw pa lang, unang araw, nanalangin ang bata sa Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng bisikleta kasi kailangan ko po talaga sa school. At kung bigyan mo po ako, Panginoon, magpapakabait na po talaga ako kay mama. Unang araw, hindi dumating. Pangalawang araw, gayon pa rin ang kanyang panalangin, hindi pa rin dumating. Pangatlong araw, ang kanyang panalangin, hindi pa rin dumating. Ang ginawa ng bata, kinuha niya ngayon yung santo sa altar. Si Virgin Mary, si Mami Mary. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng bisikleta. Kaya kung hindi niyo po ako bibigyan, ihuhulog ko tong mama mo. Lord, humihingi po ako sa inyo ulit ng bisikleta. Kung hindi niyo po ito ibibigay sa akin, ihuhulog ko po ang mama mo. Unang araw, gano'n ang kanyang panalangin. Lord, pahingi po ako, bigyan niyo po ako ng bisikleta. Kung hindi, ihuhulog ko na talaga ang mama mo. Kasi hawak-hawak niya sa kanyang kamay, si Mami Mary, yung Mami Mary niya. Pangalawang araw, ganun pa rin ang kanyang panalangin. Ay pangatlong araw, hindi pa rin binigay. Hinulog na niya. Ayan na, basag na ang mama mo. Hulog. Sabi ng nanay niya, o anak, kamusta? Kailangan anak, hindi ka lang nagpe-pray, dapat ikaw din nagsisimba. Nagsimba ngayon ng bata. Pagpasok niya sa simbahan, nakita niya yung malaking Maria, sabi, naku, maling nanay pa lang nahihulog ko. Nandito yung malaking nanay. Maling nanay pa lang nahulog niya. Sino dito? So, ibig sabihin, sometimes talaga, sometimes our faith, our patience, our endurance, our loyalty, there will be a times that all those things will be tested. At sometimes para tayong natutokso pa na sumuko. Pero anong kailangan mo lamang dapat gawin? Panghawakan. Panghawakan mo kung anong sinabi ng Panginoon. Like what happened to Abraham. Romans chapter 4 verse 18 to 22. It says, even when there was no reason for hope. Tingnan niyo po ang sinabi ho, maganda po ang pagkakapaliwanag. Even when there was no reason for hope. Kahit na wala na talagang rason para sa pag-asa. Abraham keep hoping, believing that he would become the father of many nations. Sa kabila po, si Abraham ay matanda na. At si Sarah ay pasas na. Pasas na si Sarah. Hindi na siya ubas. Pasas na. Kulubot na kasi nga matanda na ho.
Sino pong mag-aakala na yung pong pasas magkakaanak pa? Ha? Halimbawa, si Nanay Luling, magkakaanak pa ba si Nanay Luling? Pasas na po si Nanay Luling, di ba ano? Pero mapapansin nyo po, si Abraham, kahit po, sabi nga dyan, kahit wala na daw pong rason ng pag-asa, parang wala ng rason para magkaroon pa ng pag-asa, pero daw po si Abraham nananatiling nagkaroon ng pag-asa at naniwala na siya ay magiging ama ng maraming bansa. For God had said to him that how many descendants you will have. Verse 19, and Abraham's faith did not weaken. Ang pananampalataya daw po ni Abraham kailanman ay hindi daw po ito nayanig. Even though at about 100 years of age, nasa 100 years na siya. He figured his body was as good as dead. So was Sarah's womb. Verse 20, Abraham never wavered in believing God's promise. Kailanman si Abraham daw po ay hindi nag-alinlangan, hindi nagduda, para bagang hindi siya nag-aatubili. Parang ibig sabihin hindi po naggiwang yung pananampalataya ni Abraham sa pangako ng Diyos. Hindi kailanman nagbago. Hindi kailanman tumagilid. In fact, sabi diyan, in fact, his faith grew stronger and this he brought glory to God. Sa kabila daw po na parang ang tagal pa nung pangako matupad. Hindi kailanman si Abraham gumawa ng mali, gumawa ng kasalanan. Bagkus niluwalhati at naluwalhati pa niyang Diyos. Lumago ang kanyang pananampalataya. Mas naging malakas pa sa Panginoon. And verse 21, he was fully convinced that God is able to do whatever He promises. And because of Abraham's faith, God counted him as a righteous. You know what happened, di ba? Alam naman natin sa kwento na ang pinanghawakan ni Abraham ay tinupad ng Diyos sa kanyang buhay sa tinakdang panahon. At nagkaroon po sila ng isang anak, ang pangalan po ay Isaac. Di ba, no? Sa gitna ng maraming pagsubok, talaga naman, grabe. Kailanman hindi nagbago ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Siguro kung tayo yon, na para bagang yung ating hinihingi sa Panginoon, hindi na ibigay, kinuha na natin yung mama. Amen? Ihuhulog na natin yung mama. O ano, Lord? Papatayin ko tong mama mo pag hindi ka nagbigay. Siguro ganun tayo, no? Amen. Di ba napakaganda? Isa pong napakagandang halimbawa ang buhay ni Abraham na sa gitna man ho ng mga pagsubok na pawang ang mga nangyayari ay taliwas doon sa mga bagay na kanyang inaasahan. At maikwento ko lang saglit sa inyo mga kapatid ko, ako ay nagkaroon na po ng 2 anak. At minsang sinabihan ko ang aking asawa, dagdagan pa kaya natin, ang isa na lang, sabi ko sa kanya. Para kako kahit papaano ay 3 ang ating anak. So, after 5 years, nagkasundo kami na dagdagan ang aming anak. At kami ho ay nagkaroon ng 3 anak. Sa amin pong bayan, sa bayan ho ng Romblon, ay meron pong mga yung lapis, alam niyo yung lapis? Di ba yung lapis? Gumaganon-ganon ang lapis. Kung saan daw tumigil yung lapis, malalaman doon kung babae o lalaki. So, tumigil ang lapis, ang may makakagawa nun, din yung mga kapitbahay namin. Lalaki ang anak ni pastor. Pangalawa, malalaman mong lalaki, ayon sa mga makumadrona, kasi matulis ang tiyan, lalaki talagang anak ni pastor. Pangatlo, si Mrs. ay nagkaroon ng guhit-guhit sa kanyang tiyan. Lalaki talagang anak ni pastor. At pang-4, pumangit si Mrs. Pumangit siya eh. Dumapa yung kanyang ilong, talagang parang nakapatong na lang. So, sa madaling salita, lahat po ng signs ng pagiging anak na lalaki ay nandoon talaga ayon sa mga eksperto na mga kumadrona. Hindi talaga kami magkakamali. Ang anak mo talaga, sabi sa akin, ang anak mo talaga, Doy. Doy ang tawag sa amin eh. Kasi pag Ilonggo, Toto. Pag Bisaya, Bay. Doy, ang anak mo talaga lalaki. Ay, ang hiniling ko sa Panginoon, bigyan ako ng babae. Bago pa man namin ginawa, sabi ng mga loko-loko, ganito. Pastor, kapag ikaw, halimbawa, nag-something kayo ni Mrs. tapos bumaba ka sa kanan, ang anak mo nun lalaki. Pag bumaba ka sa kaliwa, ang anak mo nun babae. Ginaya ko nga naman. Bumaba ako sa kanan, sa kaliwa. Sabi ko, anak ko lalaki.
Pero ang panalangin ko na kagad sa Panginoon, bigyan niyo po ako anak na babae. Pero bakit parang ang layo ng mga nangyayari? Yung signs, yung sabi ng mga komadrona, sabi ng mga lola, parang lahat daw ay lalaki, matulis, may guhit. Kasi sila naka-experience na yun eh. Kasi daw kapag ang anak ay babae, malinis daw ang tiyan. Oo. Tapos daw maganda, ay pangit ng asawa ko. Sa madalit salita, ako'y nananalangin sa Panginoon ng gabi-gabi, Panginoon, ay bigyan mo po. Ako po ay pinanghahawakan ko po. Ang magiging anak ko po ay babae. Adi, eto na. Malapit na ang kanyang kapanganakan. Naghahanda na kami ng kanyang damit. At ang sabi ko sa asawa ko, ibili mo ang ating anak ng kasuotang babae. Huwag kang bumili ng kasuotang panglalaki. Kasi para mo na rin pinaniniwalaan yung sabi ng mga lola at ng mga komadrona. Ang ibili mo, kasuotang pambabae. Di bumili kami ng mga kasuotang babae. Nanganak ang asawa ko po ay sa bahay. At sabi ko dun sa midwife, ano ang anak ng asawa ko? Sabi niya, Pastor, lalaki po ito. Di ganito. Kung ang magiging anak ng asawa ko ay babae, magsimba ka ha. Pag lalaki, okay lang. Pero kapag babae, simba ka. Yun ang aming usapan. First time ko na sumama sa asawa ko na mag-labor, grabe ganito pala kahirap mag-labor ang babae. Kasi ngayon lang po ako naka-witness na sa mga anak, nandun ako sa bahay, kasi malimit, nasa conference ako sa seminar. Habang siya ay talagang nagli-labor. Sabi ko, wag na nating sundan, ang hirap mo palang mga anak. Kapag humingi ka pa sa akin, hindi na kita bibigyan. Pag iri ng asawa ko, maya-maya, sabi ng midwife, praise God! Bakit? Nangyari, Pastor, ang iyong panalangin. Oh, ano? Biyak ho, biyak. Anong biyak? Ha? Anong nabiyak? Babae ho ang anak ninyo. Wow, akala ko naman kung ano nang nabiyak eh. Hindi pala bilog, biyak. Kasi pag lalaki pala daw, bilog. Kapag babae, biyak. Sabi ko na sa'yo, sa linggo magsimba ha. Sabi ko sa kanya. O, ihanda na ang tinulang manok, pahigupin si midwife. Ibig ko sabihin, talagang hindi ako natinag, hindi kami natinag doon sa aming paniniwala. Na bagamat ang sabi sa palibot, lalaki ang anak ninyo, ang mga palatandaan, mga kaganapan, puro, hindi sumasang-ayon. Parang ganun din kay Abraham. Di ho ba no? Na para bagang sabi ng Panginoon, magkakaroon ko ng anak. Sabi ni Abraham, Lord, paano? Parang imposible naman, matanda na ang asawa ko, matanda na rin ako, paano pa kaya? Pero hindi kailanman nagbago o kailanman hindi natinag at kailanman hindi po talagang nagtagilid ang pananampalataya ni Abraham. Pinanghawakan niya yun hanggang dulo at pinatunayan sa kanya. Tayo, nakakaisang buwan pa lang, nagbago na agad. Amen? Tama po ba? Naalala ko tuloy yung lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, pumunta sa bangin. Anong gagawin? Diyan ninyo ipakikita ngayon kung sino ang tunay niyong Diyos. Talaga? Pumunta ka doon, yung Muslim. Ako po, representative ako ng aming Diyos, si Allah. Pumunta din naman yung isa. Ako naman po, representative ng aming Diyos, si Buddha. Yung isa sa dulo. Ikaw naman, ako po, representative po ako ng Diyos namin, si Jesus. Okay, sige. Bangin yan ha, bangin. Kung kaninong Diyos ang makapagliligtas sa inyo, yon ang ating paniniwalaan at sasambahin. Sino muna? Sabi nung Christian, yun munang Muslim. Lumipad ngayon ang Muslim. Allah! Patay. Boom! Patay. Wala, hindi totoo ala niya. Lumipad ngayon ng Buddha, yung representative ng Diyos ang Buddha. Buddha! May dumaan ngayong ulap. Hindi nakita ngayon ng Christian. Anong nangyari doon sa Buddha? Siyang huli ngayon lilipad. Tunay si Jesus. Siyang nagtubos ng aming kasalanan. O Lord Jesus. Paglipad niya, Jesus! Mahuhulog na siya. Buddha na lang, Buddha! Buddha! Nagpalit ng Diyos bago pa man mamatay. Pangatlo, panghawakan, paniwalaan, panghawakan, ang panghuli ay panindigan. Pinaninindigan mo ba ang salita ng Diyos? Always remember that the devil always puts words in your mind
that will make you doubt God. Ang demonyo daw po kasi ay malimit naglalagay ng mga salitang ikapagdududa mo sa Diyos. Kaya kailangan mong panindigan talaga yung bang pinanghahawakan mo ng salita, pinaniniwalaan mo? Check. Pinaniniwalaan mo ba talaga? Opo. Check. Pangatlo, pinaninindigan mo ba yung salitang pinanghahawakan mo? Kasi nga, bakit ang demonyo pala ay laging naglalagay daw pala ng mga salitang ikapagdududa mo sa Diyos. Katulad po ng naging pangyayari sa panahon po ni Adan, ni Eva, at saka po nung serpent. Let us read the Bible in the book of Genesis chapter 3 verse 1. One day, he asked the woman, ito ang sabi po ng serpent, ng devil, did God really say? Kasi po, ang bilin ng Diyos ganito. In chapter 2, verse 17, you are free to eat in any fruit in the garden of Eden, except the one, the tree, the knowledge of good and evil. Once you eat of it, you will surely die. Malaya kang kumain sa lahat ng puno na sa halamanan ng Eden, maliban sa punong ipinagbabawal. Sapagkat the moment na kainin mo to, walang salang ikay mamamatay. Sabi sa kanya po ng demonyo, totoo ba talagang sinabi sa iyo ng Diyos yan? Yan. Salitang simple, pero magdudulot ng pagdududa sa isip mo. Sabi ng devil, did God really say? Totoo ba talagang sinabi sa iyo ng Diyos yan? Halimbawa, may sakit ka. Ay di siyempre, kapag may sakit ka, ang hinahanap mo, magkaroon ng kagalingan. At ang sabi ng pastor, manalangin kayo sa Diyos at kayo pagagalingin. Ang sabi ng demonyo sa iyo, totoo ba talaga kayo gagaling? Huwag kang maniwala dyan. Magpatawas ka. Di ba? Ay ikaw naman, hindi ka maniniwala ngayon sa dasal. Aasa ka ngayon sa bulong. Ang panalangin kasi ng mga albularyo, malaki bigay, gumaling. Maliit ang bigay, lalala. Tandaan natin, ang demonyo ay laging umaatake sa iyong kaisipan para pasinungalingan ang mga pangako ng Diyos, para pagdudahan mo ang mga salita ng Diyos. In John chapter 8, verse 31 and 32, Jesus said to the people who believes in Him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free. And John chapter 17, verse 17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Ibig sabihin, mga kapatid ko, wala nang ibang mas salita pa riyan na mas totoo kundi salita ng Diyos. Never doubt in the dark what God had told you in the light. In the light. Bro, in the light. Yan, very good. Because God promise is like the star shine in the dark. Never doubt. Don't let doubt and fear enter into your life, because doubt kills your hope and fears kills your faith. Do not enter or do not entertain, do not embrace fear and doubt in your life. Why? Because doubt kills your hope and fear kills your faith. Amen. Kaya kailangan mo lang gawin itong sasabihin natin. Okay, Lord, come on. Sabi mo, Lord, dahil sinabi mo, paniniwalaan ko. Dahil sinabi mo, panghahawakan ko. Dahil sinabi mo, paninindigan ko. Because God does not waste His word. Amen. Last and final, Hebrews chapter 10, verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Panghawakan daw natin nang walang anumang pag-aalinlangan ang pag-asa, sapagkat tayo daw po ay dapat magtiwala na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Hallelujah! May natutunan ba tayo? 3 bagay huwag niyong kalilimutan, ha? Paniwalaan, panghawakan, at panindigan.
Hallelujah. Marami pa sana akong pwedeng ikwento sa inyo. Kulang lang ng oras. Panginoon, maraming salamat sa mga sandaling ito. Ang mga aral katulad nito ay sapat upang aming panghawakan. Totoo, tunay, tiyak at mabisa ang iyong salita. Marami ka ng mga panahon, marami ng mga pagkakataon, at marami na rin mga tao o Diyos ang nakasaksi kung gaano kaganda at kabuti, katotoo at kabisa ang mga salita mo. At kung ano man o Diyos ang inyong Panginoon sinasabi, ito ho, Panginoon, ay hindi babalik sa inyo nang wala po itong kabuluhan. Kaya po sa lahat ng mga taong sa iyo'y nananalig, sa mga salita mo'y nagtitiwala, sa salita mo'y umaasa. Ang panalangin ko, nawa ay magpakilala ka sa kanila. Patunayan mo ito sa kanila at kanilang iparanas mo, O Diyos, ang mga bagay na pinaniniwalaan nila sa iyo. Kaya po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kung sa gitna man ng pagsubok, Panginoon, namin pinagdadaanan, hindi kami magbabago. Kaya naming panghawakan at panindigan ang mga sinabi at pangako mo. Panginoon, hindi po kayo mag-aatubili na ito'y panghawakan, patunayan at iparanas sa amin ang mga bagay na aming pinaniniwalaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, at patuloy na turuan at kumbinsihin ang aming puso na pahalagahan at paniwalaan at higit sa lahat igalang ang iyong salita. Salamat po. Sa iyo lamang ang papuri, padakil at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.